Hello, hello, Capricorn Collective. Ako po ito, si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong monthly reading para po sa Abril 2026. Nako, pang-apat na buwan na tayo ng taon na ito. Ang bilis ng panahon. Ano po naghihintay sa inyo? We'll see. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Capricorn ang mensaheng dapat nilang malaman for the month. But first, inhale. And exhale, Holy Spirit. Let's go. Your cards for the month, Capricorn. Siya nga pala, Capricorn, thank you po ha sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, sa mga nagla-like, nagko-comment sa bawat uploads natin. Thank you po sa lahat ng suporta ninyo. So keep on liking, keep on commenting, and keep on not skipping the ads. Malaking tulong po talaga sa akin yan. Thank you po. So, in your lovely reading for the month, you have the Seven of Wands. Okay, ngayong buwan na ito, Capricorn, panahon na para lumaban. Okay? Meron kang mga dapat gawin, meron kang mga desisyon, meron kang mga aksyon na kailangan mong panindigan. Okay? Panindigan in a sense na pag alam mong tama ka, kahit na maraming tao sa paligid mo ang nega or hindi sang-ayon, you need to stand your ground. You need to defend your choice. You need to defend your decision. Okay? Kung kapamilya mo man yan or lover mo, ipaunawa mo sa kanya kung ano yung posisyon mo, kung ano yung nilalaman mo, para maintindihan niya kung ano yung pinanggagalingan mo. At magkaroon din siya ng suporta sa'yo. No? Kung ito man po ay sa trabaho, sa career, talaga namang maraming kalaban, maraming gustong umagaw ng meron ka, you need to be brave and stand tall. Okay? Kailangan ipakita mo na kaya mong lumaban, kaya mong i-defend yung sayo, and no one can take it away from you. Parang ganyan. Sa panahon talaga to para ipakita kung ano yung kaya mo and do not back down. Okay? Importante yan. So, in your core energy, meron kang the Hermit card. Si Hermit card, Capricorn, sinasabi dito na panahon na para magliwanag ka, para mag-shine ka, para makuha mo talaga yung para sa'yo. Matagal ka naghanap, matagal ka naghintay, matagal mong inintindi yung sitwasyon. And it feels like nawalan ka na rin ng pag-asa before. Pero patuloy ka pa rin sumubok, patuloy ka pa rin nag-try, patuloy ka pa rin lumaban, lumarga. And now, mag-shine na yung light para sa'yo. No? Liliwanag na yung landas, liliwanag na yung proseso, matatapos din yung confusion, malalaman mo na talaga kung ano yung dapat mong gawin. Kaya panahon talaga to for you na lumaban. Huwag matakot, huwag umatras. Patunayan mo na itong bagay na gusto mong magliwanag ay para sa'yo talaga. So, halimbawa, this month, gagawin mo, lilipat ka na ng ibang kumpanya, o kaya bubukod ka na ng bahay, o kaya meron kang bagong bagay na gusto mong gawin, pero many other people ay walang tiwala na parang, sure ka ba dyan, Capricorn, gagawin mo yan? Let them know that you can shine on this thing. Okay? Panahon na to para kumilos, para talagang gawin yung purpose mo, and begin to embrace what is yours. Okay? Good for you. Clarify natin. The Queen of Wands. Yes, confidence is your bala or your secret ingredient this time. Kapag may tiwala ka sa sarili mo, kayang-kaya mong ilaban tong plano na ito. Alam ko na medyo kinakabahan ka sa baka sasabihin ng ibang tao, takot kang mahusgahan, takot kang mapuna, takot kang ma-judge. Ngayon, itapon mo sa bintana yung mga takot na yan. Defend your post. Defend your decision. Defend your plan. Okay? Kapag confidence ka dyan, wala nang bigat sa'yo yung sasabihin ng iba. Learn to takpan ang tenga mo and do the right thing na alam mong tama. Enjoy it. It will be fun. Panahon to para maging optimistic, maging palaban, maging go-getter ka naman because abot kamay yung pangarap na yan. Okay? So, Capricorn, ano ba tong mga gusto mong makuha this month? I-manifest na natin yan. Isulat mo sa baba sa ating comment section. Ano ba ang talagang gustong makuha ni Capricorn this April?
Comment down below, it will be yours. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Knight of Cups. Alam mo, sabi dito, mag-focus ka on how you gonna present yourself. Example, balak mo matanggap sa isang bagay na ito. Kailangan lahat ng meron ka preparado, nakahanda. Halimbawa, kailangan ng gantong klaseng pictures, kailangan ng gantong klaseng credentials, or certificate, or training, ibigay mo yun. No? I-present mo yung sarili mo para ikaw ang kunin, sa'yo ibigay. No? It's all about you giving what you can para makuha mo pabalik yung offer. Halimbawa din, naghahanap ka ng bagong trabaho. Hindi naman darating yan pag nakaupo ka lang, di ba? You need to fight. You need to make an effort. Ipakita mo yung sarili mo na, hello po, ako po si Capricorn. Naghahanap ba kayo ng ganyan? Kaya ko po ito. Ito po natapos ko. Ito po yung past jobs ko. Ito po yung experiences ko. Show them na ikaw yung karapat-dapat for that blessing. Okay? Yun ang kailangan mong gawin ngayon. I-market mo yung sarili mo. Put yourself out there. Magningning ka ngayon. Tama na yung isolation. Tama na yung pagkulong mo sa sarili mo dyan. Panahon na for you to come out. Enjoy the journey. Show them all na ikaw yung best candidate for this para pumasok talaga sa'yo yung biyaya. Okay? Para ikaw ang kunin, sa'yo ibigay. Knight of Cups, the Justice card. Yes, sabi dito, you need to put the necessary effort para talagang dumating sa iyo yung karapat-dapat for you. Panahon to, Capricorn, para buting-tingin lahat. Mag-research ka, maghanda ka, mag-prepare ka. Kung kinakailangan mag-training ka. Kung kinakailangan mag-research sa YouTube, no? Manood ng mga tutorial, gawin mo yun. Para naman, ikaw talaga yung best candidate for this one. Sabi dito, ang justice ay darating para sa mga taong preparado. So kung prepared ka ba, asahan mo darating sa'yo yung hustisya na yan. Okay? Sa'yo ibibigay, sa'yo ipagkakaloob. Kumbaga, ikaw ang panalo. Kaya tanungin kita ngayon, Capricorn, ano ba yung preparasyon na ginagawa mo para masungkit mo yung talagang bagay na outcome for you? This is all about action and consequences. Paano darating yung bunga kung wala kang concrete action? So now, pag-aralan yan para mabihis mo ang sarili mo in the best way possible para pagdating mo doon, wala silang ibang choice sa'yo ibibigay. Parang ganyan. Okay? So Capricorn, ano pong ginagawa mo today? Paano po kayo nanonood ng ating reading? Kayo po ba'y naglalaba? Kayo po ba'y papunta sa trabaho or bago matulog? Comment down below. In the area of what you need, meron po kayong the Six of Wands. Ang kailangan mo ngayon, undivided focus. No? Maraming mga tao sa paligid mo ang nakatingin. Pinapanood ka kung mag-fail ka ba. Pinapanood ka kung papasa ka ba o kung magkatagumpay ka ba sa bagay na ito. Maraming mga mata, kaya naiintindihan ko yung pressure sa balikat mo. Your spirit guides are telling you, huwag kang papadala sa distraction sa paligid. Focus on the prize, focus on your target hanggang sa maipanalo mo kasi kayang-kaya mo. Okay? Kaya kailangan mong paniwalaan na kaya ko to, maaabot ko ito, ma-achieve ko ito. Kapag meron ka nun, walang duda, panalo ka dyan. Okay? Clarify natin. The Ten of Swords. Sabi dito, huwag kang mag-give up or huwag kang papatalo sa lahat ng sakit, pain, sorrow na dinanas mo. Okay? Nanggaling ka na sa bigat, nanggaling ka na sa heartbreak, sa rejection, sa disappointment. And many times you felt, makakabangon pa ba ako? Makakabawi pa ba ako? May chance pa ba ako? The answer is yes. May chance ka pang makabawi sa buhay or maabot pa rin yung tagumpay sa bagay na ito. Ang kailangan mo lang talaga, kahandaan at lakas sa loob na tumayo. Kasi maraming tao may pangarap, maraming tao may gustong gawin. Pero palagi silang walang lakas na humakbang or walang lakas na magsimula. Ikaw, garantiya sa'yo Capricorn, kaya mo itong ipanalo with flying colors eh. Kaya bumangon ka na dyan, magkaroon ka ulit ng kumpiyansa and fighting spirit kasi kayang-kaya mo siya. Okay? So wag mo nang indahin pa yung nangyari in the past. Limutin mo na yan. Ibaon mo na sa limot. And try to tell yourself again na babawi ako, kayang-kaya ko pa ito, mananalo ulit ako. Okay? Kayang-kaya mo yan.
In the area of what's affecting your current energy, meron kang the King of Cups. Alam mo, si King of Cups sinasabi dito na wala na yung dating takot, wala na yung dating parang pagka-chaotic ng buhay na parang now sabi mo, sige, kakalmahan ko lang, magre-relax lang ako, kakayanin ko to, hu, 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 no? Ngayon, bumabalik sa iyo yung kapag nag-aligaga ako dito, walang mangyayari. Kapag nataranta ako dito, lalong walang mangyayari. You really need to tell yourself, hindi ko hahayaan na yung emosyon ko ay makasira sa aking diskarte. Hindi ko hahayaan na yung gulo ng paligid ay gumulo din ako. Ngayon, utak, 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 utak. Utak ang pairalin mo. Kung ano yung dapat mong gawin, kung ano yung dapat mong aksyon, kung ano yung dapat mong simulan. Kapag nagpa-apekto ka sa ibang tao sa paligid, lalo ka magugulo. Kaya kailangan focus ka muna sa iyong sarili, i-dead mo muna yung ibang tao para magawa mo yung dapat mong gawin ngayon. Panahon na para magningning ka. Kaya kung takot kang humakbang dyan at wala kang confidence, sayang. 'Di ba? So listen to your heart, be brave, be strong, i-nurture mo yung mga bagay na gusto mong i-nurture kasi kayang-kaya mo siyang ipanalo talaga. King of Cups, the Two of Cups. Yes, sa bawat negotiation daw, sa bawat agreement, sa bawat pag-uusap, halimbawa sa lover mo to, or sa partner mo sa negosyo, or sa katrabaho mo, kailangan daw may malinaw kang communication. Hindi daw maganda na emotional ka while talking to this person. Walang mangyayari kung puro emosyon. Lalong gugulo, lalong hihirap, lalong tatagal. Sabi nga, kung trabaho man to, trabaho lang, walang personalan. Huwag mong haluan ng feelings. Kung ito man po ay relasyon, no? Kung ito man ay love life, kailangan daw nandoon ka makipag-usap ka with the intention of listening and understanding. Ibaba ang pride, ibaba ang ego, makipag-usap para makuha mo yung pabor na gusto mong makuha at ma-plansya yung dapat ma-plansya. Okay? Kapag naayos na yung pag-uusap na yan, kapag malinaw na, kapag planchado na, makakalaban ka na eh. Makakalarga ka na, makukuha mo na yung desire mo. And you are now making a great effort para maging enjoyable yung bagay na yan. So believe in yourself, talk clearly, communicate properly, it will be done for you. Okay? In the area of your near future, meron kang the Eight of Swords. Sabi dito, huwag mong isipin na wala kang choice. Huwag mong isipin na wala kang paraan. Palaging may paraan. Kapag feeling mo dead end na, wala kang magalawan, relax, relax, relax. Meron ka pa rin may isip na paraan para manalo dyan. Alam ko medyo nakakalungkot, nakaka-isolate kasi nga parang lahat na lang nakatingin sa akin, lahat na lang dinidiktahan ako, lahat na lang merong sinasabing puna against me. Parang nahihirapan kang gumalaw kasi alam mong bawat kibot mo may nasasabi, merong napupuna. At doon nag-uugat yung, hala, stuck na ako, hindi ko na alam gagawin ko. Learn to look within you. Because kapag ginagawa mo yan, maaasahan mo yung sarili mo na meron ka pang ibubuga, meron ka pang ilalaban, meron ka pang solusyon. So do not tell yourself na, wala na, talo na ako, ayoko na, bitaw na ako, ending na to. No. There is always a solution. There is always a way out of your problem. Okay? Eight of Swords, the Queen of Swords. Yes, talaga namang merong paraan, merong solusyon, may magagawa ka pa. Pagliwanagin mo lang isip mo, putulin mo sa buhay mo lahat ng dahilan kung bakit ka stuck. Example, ang dahilan kung bakit ka stuck, katamaran o kaya kakulangan ng idea. So, kailangan lahi ka nag-research, lahi ka nagbabasa. Kung halimbawa ang harang sa'yo yung pagiging mahiyain mo, sa panahon na para maging walang hiya ka, maging delulo ka, maging makapalang mukha mo, kapag malinaw sa'yo yan, makakawala ka sa problema. Lagi mong isipin, may paraan, may solusyon at magagawa ko ito. Okay? In your challenge, meron kang the Hanged Man. Okay? Sabi dito ng yung spirit guides Capricorn, sa tuwing hindi mo gets, sa tuwing malabo, sa tuwing parang ano ba, hindi ko maintindihan, kinakamot mo na yung ulo mo, you're trying to find the way. Sabi dito, huwag kang mag-atubiling maupo, magpahinga, mag-rest,
Pwedeng tulugan mo muna yan, bukas mo na harapin. Para luminaw ang isip mo. Kasi kung galaw ka ng galaw, pinipilit mo, pinapuwersa mo, lalo kang mahihirapang hanapin ang solusyon. Kaya yung mga moments of pagkaantala, yung mga moments na parang, teka, nakatenga, kunin mo yung chance na yan para mag-isip. Isipin mo, teka, ano bang pwede ko pang gawin para mag-improve ito? Ano bang pwede ko pang gawin para bumilis or umandar or maging successful ito? Kunin mo yung mga pagkakataon na yan para lumiwanag at talagang magkaroon ka ng concrete move para mahanap yung solusyon at para wala ng delay, wala ng pagkaantala. The Hanged Man, the Three of Pentacles. Sabi dito, para bagang nahihirapan ka to work with other people. Ano? Ramdam ko dito na nahihirapan ka na mag-take ng maraming criticism, maraming guidance, maraming suggestions. Kasi parang nasanay ka to work on your own, ano? Very Capricorn ka nga, independent, disciplined, you know what to do sometimes on your own. Pero sabi dito, magtiwala ka naman daw sa ibang tao. Because the other people can really lighten your load or enlighten your idea. Baka sila pala yung may magandang suggestion na mapapasabi ka na lang na, ay, alam mo, tama ka. Pwede ko nga gawin yan. So, do not hesitate or do not close yourself from other people's help kasi baka sila yung makatulong sa'yo para walang delay ang ginagawa mo. Okay? Kaya kapag halimbawa meron kang problema, lahat na lang ginawa mo, walang solusyon, wala pa din, kahit anong urit mo, wala pa din. Tapos sinabihan ka ng kaibigan mo na, alam mo Capricorn, parang ganito maganda. So listen to that. Maaring tama siya. At maaring yun yung tamang solusyon sa problema mo. Okay? Take that into consideration this time. In your fortune, expand your horizon, vast vistas. Yes, panahon talaga para magningning ka, palawakin mong isip mo, palawakin mong damdamin mo, para alam mo kung ano pa yung potensyal na pwede mong gawin. Okay? In your fortune, the Six of Pentacles. Panahon na Capricorn para ikaw naman ang tumanggap. Kitang-kita ko dito na kukubrahin mo yung magandang resulta or magandang gift. I don't know why. Naramdaman ko dito na approve yung pinipilahan mong trabaho. Kung ikaw ay nakapila for a promotion, approve ka sa'yo ipagkakaloob. Meron sa inyo babayaran sa utang or meron ka nakabinbin na pera na darating na siya this time, mare-receive mo na, no? For some, nakita ko po dito na sa hinaba-haba ng pila, sa'yo ibibigay. Sa hinaba-haba ng mga aplikante, ikaw ang mapipili. So panahon ito para kubrahin mo yung magandang outcome sa pinaghirapan mo. Talagang equal give and take ito. Narinig ko na inaasikaso mo to malala eh. Ginagawa mo malala. Sabi mo, God, please, I'm giving my all. Pagpapawisan ko ito. Ibigay mo sa akin yung good outcome. Yes, it will be given to you. Congrats po. Six of Pentacles, the Tower card. Yes, now, things are gonna change. Kapag naibigay na sa'yo o nakuha mo na yung biyaya or yung gift or yung grasya, dito magi-start na magbago ang kapalaran mo. Example, nakuha mo na yung job offer, talagang sa'yo binigay, syempre yung schedule mo magbabago. Yung kapirahan mo magbabago. Example din, tinanggap mo na yung proposal for something or tinanggap mo na yung bayad sa yung utang. Talaga namang meron ka ng pera para baguhin yung mga bagay na dati pinagtitiisan mo. No? So things are changing, yakapin mo yung changes kasi panahon na para tumanggap ka ng grasya, opportunity at pagbabago. Congrats po. This is really a change for the better. So congrats po para sa inyong lahat. In your divine messages, meron kang, don't let your past hold you back. Huwag mo daw hayaan na yung nakaraan mo ay makasira sa ginagawa mo ngayon. Okay? Learn to move on from all the pain, from all the suffering, and let move your life better sa buhay mo this time. Okay? Panahon na para magningning. Kaya kung takot ka, paano ka magniningning ngayon? Okay? In your divine messages, meron kang the High Priestess. Sabi dito, believe in the impossible. Marami kang kakayanan na magagamit mo na hindi mo alam na kaya mo pala. No? Marami ka daw na mga natutulog na potential, hindi mo alam na meron ka niyan dahil takot kang gumalaw before. And now you will realize na, ay, kaya ko pala yun?
Kaya ko palang makipag-Englishan doon. Kaya ko palang lakarin to papeles na ito. So, those discovery ay magpapatatag ng confidence mo. So, ngayong buwan na ito, Capricorn, believe in your intuition. Kapag meron ka nararamdaman tungkol sa bagay na yan, katigan mo yun. Kapag hindi ka sure dito, wag mong puntahan. Kapag hindi ka pa desididong mag-decide kasi meron ka pang agam-agam, listen to that. Okay? Your intuition will tell you the right thing to do, so makinig ka. Sabi dito, may mga bagay kang hindi naiintindihan. May mga bagay kang hindi sigurado. Okay lang yun. Because the right answer will come at the right time. Okay? So, wag kang magmadali kapag meron kang hindi naiintindihan. King of Wands. Meron daw po kayo mga plano. Meron kang mga goal na gusto mong gawin this month. Pero nawawalan ka ng pag-asa. Sabi mo, kaya ko ba talaga? Itutuloy ko ba? Hindi ako sure ha. Takot ako. So sabi dito, pag-alabin mo yung tapang mo. Pag-alabin mo yung desire mo this time to accomplish your goal. Believe in yourself, maging matapang ka. Yung combo na yan, ako naman, patagumpay ka this month. Okay? Outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have mountain road. You are on the road to success. Yes, tingnan mo naman parehong cards. Nasa taas ka ng bundok. Nasa taas ka ng bundok. So, ibig sabihin talagang matagumpay ka sa laban na ito. Congrats po. You have forest, muddled, unclear thinking. Yes, halo-halo emotion mo. Hindi mo rin alam ang gagawin mo. Panahon na para magkaroon ka ng klarong thinking about something. Okay? You also have diamond. You will be receiving or giving a precious gift. Yes, talagang meron ka talagang matatanggap na magandang biyaya o grasya o regalo ngayong buwan na ito. Congrats po. You also have a ring. A marriage will take place either romantic or business. Meron daw po kayong sisimulan na bagong trabaho or seryosong relasyon. Baka may kasal, may proposal. Congrats po. Talagang union ito ng dalawang magkaibang bagay at talaga namang sobrang happy mo. Congrats po. Ang outcome ni Capricorn for April 2026 patulay ng Mayo, you have the Ten of Pentacles. So, wow, wow, wow. Really, raining money ito. Nakita ko dito na kung negosyo man yan, naku, permanente, secured at talagang lalago. Kung ito man po ay trabaho, nakita ko dito, permanente na yan, solid na yung sweldo, kayang-kaya mo nang isupply yung needs ng pamilya. Kung ito man po ay isang pangarap or isang goal this time, kitang-kita ko po dito na talaga namang long-lasting effect ang ibibigay nito sa'yo. Nakita ko na this month, itatanim yung pundasyon para sa something na long-term. Long-term kita, long-term negosyo, long-term trabaho, long-term mong career and success. So ngayon pa lang itanim na natin yung punla na yan para lumago, dumami, umulan sa buhay mo in the near future. You're really in the path of prosperity and abundance. Kaya wag mo nang katakutan, tanggapin mo yan, ilaban mo yan kasi kaching, kaching, kaching and prosperity ang naghihintay para sa'yo. Yung Ten of Pentacles, clarify natin. The Lover's card. Yes, kung ano man daw tong choice mo na gagawin mo ngayong buwan na ito, na-realize mo na ilalaban ko to, ipopursue ko ito, panahon na for me para mag-shine at magningning. Sabi dito, that choice is the best choice dahil talagang uulanin ka ng biyaya, aangat na ang buhay mo, hindi na temporary, hindi na panandalian lang, long-lasting ito. Kaya kung ano man yung choice mo ha, sa career, sa pangarap, sa project, sa personal life, o sa negosyo mo, long-lasting ito. At talaga namang pabor sa iyo yung outcome. Mapapasabi ka na lang na, hay, buti nilaban ko yun. Hay, buti chinaga ko. Hay, buti ginawa ko. Because pabor sa iyo ang mangyayari. Okay? So Capricorn, yan po ang inyong April 2026. Saan po kayo nakaresonate? Comment po kayo sa baba. Babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Capricorn para sa buwan ng Abril. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.